mommies and daddies! For today's video, isi-share ko sa inyo ang aking first hospital check-up sa Cuban Hospital dito sa Qatar. But before that, ito muna ako nagmamaganda. And si Arkisha na laging tulog sa biyahe. At dahil malapit na akong manganak, kailangan sa mismong assigned hospital na lagi ang check-up ko. Dahil dito sa Qatar, depende sa health center location or kung saan ka nakatira ang hospital na ma-assign sa'yo. At ang pinili nga namin is ang Cuban Hospital. Almost 1 hour ang biyahe from Doha. Kumbaga sa atin, papunta na itong probinsya. Cuban Hospital in Qatar is a joint project government of Qatar and Cuba. It functions in collaboration with the Hamad Medical Center or HMC or government hospital dito Karamihan sa Qatar. Sa mga pasyente ni Cuban Hospital are residents of Dukhan and Al Shahaniya in Qatar. At halos karamihan sa mga staff nila dito is from Cuba. Pero meron din naman ibang lahi at may mga kabayan din na nagtatrabaho dito. At higit sa lahat, bakit ko ito pinili? Dahil hindi sila mahigpit dito. Isa sa nagustuhan ko dito is pwede mo kasama si husband hanggang sa delivery room. Unlike sa main Doha, Qatar, kapag nanganak, ay hindi allowed ang husband sa mismong hospital. Tsaka lamang sila makakapasok after mo manganak. At dahil hindi natin alam kung kailan gustong lumabas ni baby, ipag-pray na lang natin na makarating kami dito bago ako manganak. Just in case of emergency na lalabas na talaga si baby, dito ka na nila dadalhin sa Women's Hospital. Ito yung hospital na malapit sa amin. And ito yung hospital na hindi allowed ang husband hanggat hindi ka pa manganganak. Dahil dito, usually, ang dinadala nila is yung mga may complications habang nagbubuntis or depende din sa location mo kung dito ka talaga naka-assign sa hospital na ito or emergency. Anyways, mommy, share ko lang na si husband po ay ambulance driver dito sa Qatar. And sanay na po talaga yan siya mag-drive. And most of the time, siniikot nila yung buong places dito sa Qatar. Kaya parang feeling tuloy namin okay lang sa Cuban manganak. And maganda naman yung reviews sa hospital na yon. So, why not to try? And pwede pa namin isama si Arkisha. Dahil nga walang magbabantay ka Arkisha dito. At malayo nga kami sa family namin sa Pilipinas. That's why we choose Cuban Hospital. Hindi naman masyadong matraffic sa highway, and ang daan po dito is straight lang siya. Tendency na aantokin ka talaga, may inip ka sa biyahe kasi wala siyang challenge, tapos wala siyang traffic signal, pero meron po siyang CCTV camera. Hospital mo kasama ka na. Diba? Ito na nga guys, nandito na kami sa hospital kung saan ako manganganak. Mabuti na lang maganda yung mga kantahan kasi napapakanta kami ni husband habang nasa biyahe. In fairness, na-miss ko yung mga old days kasi yan yung mga song ng bata pa ako. Eto na, nandito na kami sa parking and malapit na kami pumasok sa loob. Mahigpit sila pagdating sa mga picture dito, kaya limited lang yung mga pwede kong ipakita sa inyo. Ayun na nga, waiting na kami para tawagin ako for check-up. Sama ko si husband and si Arkisha.
Isa din talaga sa nagustuhan ko sa ibang bansa is malinis talaga yung CR nila kasi na may maintain talaga ng maayos. Katulad nito, pwede ka pang mag-selfie bago ka muna mag-CR. Look at me. Hello! So, ito na, nasa labas na ako after ng check-up ko and after ako kuhaan ulit ng dugo. Lumabas na ako dito para hintayin si husband kasi nauna na sila with Arkisha dahil nagugutom na siya and bawal kasi kumain sa labas gawa nga ng Ramadan season. Ayan, papasok na po ako at pauwi na po kami para magpahinga at malayo-layo pa po ang aming biyahe pa uwi. Baby, you don't have playmates because they're still sleeping. Because they don't have enough energy to... Sobrang excited na yung anak ko na umuwi kasi maglalaro na daw sila. And kain po dahil nagutom po ako. Parang ang bilis ng biyahe namin ngayon kasi malapit na kami sa bahay. Ahmad bin Ali. Ang minimin talaga ni Arkisha dyan is yung mga stadium na pinagamitan dati ng FIFA World Cup 2022. Yeah. Ang ganda na daan. Sa mamaya na lang. Naantok na yung asawa ko. Gawa ng mahaba yung biyahe namin. Ito nga pala yung hospital for kids dito sa Qatar or kilala sa tawag na Sidra Hospital. Kaya kung mapapansin nyo yung mga design nila, babies, uy, ang cute! And after namin magpahinga sa bahay, kinagabihan, pumunta naman kami dito sa skate park area kung saan nag-skateboard si husband dahil ito po ay kanyang hobby. And this skate park area is until April 1 lang. And open din sila magturo sa mga kids na gustong matuto para mag-skateboard for free. Ayan, mukhang nag-enjoy nga yung anak ko. At dahil pwede nga magturo, tinuruan na ng ama. Ayan, mukhang nag-enjoy naman si Arkisha. Kaya okay lang. Namin mag-skateboard, pupunta naman kami sa isang birthday party ng isang friend namin sa hotel. Ayan po siya yung naka-red. Happy dito birthday! Sa Qatar, pwede naman uminom as long as may license ka and moderate lang yung pag-inom mo at hindi ka naman nakakagulo. OMG, akala ko ano na nangyari. Yung pala, yung nahulog na cake is yung regalo namin para dun sa birthday girl. Grabe, ang saya ng gabi na to. Ang daming pangyayari. As usual, tuwang-tuwa na naman si Ate Arkisha kasi nakita niya yung friend niya, si Marty. After masira ng cake, ito naman yung next nasira ni Marty at ni Arkisha, yung birthday banner. Kaya tawan-tawa kami sa pangyayari kasi ang daming mga pangyayari. Hindi namin inaasahan that night. Sobrang saya lang. Ang saya din dyan ni Ate Arkisha kahit madumi na yung paa. No choice naman ako kasi wala naman akong dalang socks kahit ayaw niya na madumi yung paa niya. Ito na nga, tinuluyan na nila, sinira na talaga nila yung birthday banner kaya tawang-tawa kami. Isa pang pangyayari is dumating yung friend namin na parehas sila ng outfit ng birthday girl. Ayan, napagkamalan tuloy na JS prom kaya tawang-tawa din kami. Sa baba ng hotel, nakita namin itong 7-Eleven na kaparehas na logo ng 7-Eleven sa Pilipinas. Kaya tawang-tawa kami. Ayun, thank you for watching. Sobra kaming nag-enjoy sa araw na to kahit na napagod din kami na sobra. Again, thank you. Bye-bye.